Isang makasaysayang kwento pero hindi pa rin matuldukan. Sabi nga nila, ang hustisya daw ay para lamang sa mga mayayaman. Sa video na ito, sasagutin natin ang mga tanong na ano nga bang koneksyon ni Pepsi Paloma kina Tito, Vic at Joey? At si Pepsi nga bang tinutukoy sa kanta ng Eraserheads na Spolarium? Ito ang buong kwento ng hindi matahi-tahimik na multo ni Pepsi Paloma. Pinatutunayan ko yun na walang katotohanan yung issue kay Tito Vic and Joey, yung issue kay Tito Vic and Joey at Pepsi Paloma. Kagagawa ni Ray de la Cruz yan. Kagagawa ni Ray de la Cruz yan. Original fake news. Yung mga original fake news. Yung mga original fake news. Nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Para magkapatid na po kami. Then, nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Sabi niya, lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya, si Delia Dueñas Smith, o mas kilala sa tawag na Pepsi Paloma. Ito ang kanyang screen name dahil isa siya sa mga tinagurang soft drink beauties noong 1980s. Ang grupo na ito ay mga dancer, actress, and bold stars na sexy kung ituring at inihahalin tulad sa mga bote ng soft drinks. Kaya tinawag silang soft drink beauties noon. Kasama niya dito ang ilang mga popular din na pangalan kagaya ni Coca Nicolas, isa ito sa kanyang closest friends. Noong naghahasa si Pepsi Paloma, si Coca Nicolas ay maaaring maging source ng kaso noon. And in fact, may ibinulgar siya tungkol sa sinapit ng kanyang kaibigan. Pero bago ang lahat, alamin muna natin ang takbo ng buhay at career ni Pepsi. Si Pepsi Paloma ay isang Filipino-American. Makikita mo talaga sa kanyang mukha na may lahi ang dalagita. Kaya naman sa murang edad na 14 anyos ay pinagkakitaan na niya ang kanyang angking ganda at talento. At dito pumasok ang iba't ibang karakter sa kanyang buhay na magpapabago sa takbo ng kanyang kapalaran. Noong 1980, ang kanyang manager ay si Ray de la Cruz. Pinasikat niya si Pepsi noon pero di kalaunan ay namaya pa silang dalawa. At dito nagsimula ang matinding kontrobersiya na hanggang ngayon hindi pa rin nare-resolba. Bakit nga ba ganito ang kinahinatnan ni Pepsi at ang kanyang manager? Ayon kay Pepsi mismo, nag-file siya ng kaso noon laban sa mga komedyan na sina Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon. Pero ang hindi alam ng karamihan ay kasama pa si Richie De Horsey dito. 4 sila ng mga lalaki. Lahat sila ay sinampahan ni Pepsi ng panggagahasa. In fact, kasama pa rito ni Pepsi ang kanyang kapwa-actress na si Guada Guarin. Ayon sa kanila, sila raw ay na-drug, idinala sa isang madilim na kwarto sa Sulu Hotel na matatagpuan noon sa Quezon City at doon daw sila ginahasa. Kwento pa nga ni Pepsi noon, tinutukan daw siya ng baril ni Tito Soto para lamang iurong daw yung kaso niya sa kanila. Ayon din sa kwento ng kampo ni Pepsi, pina-withdraw daw ang kaso gamit ang pirma ni Pepsi sa affidavit of desistance. At ayon naman sa ibang sources, ang nanay raw ni Pepsi ang pumirma dito at hindi si Pepsi mismo. Lumipas ang ilang araw ay hindi na makita si Pepsi. She's gone missing. Biglang nawala, hindi na nila makita. Ayon sa mga news noon, ang suspect raw sa biglang pagkawala ni Pepsi ay isang kamag-anak daw ng mga Soto na nagngangalang Bienvenido na kilala rin sa alias na Ben Ulo. Pero dahil sa walang ebidensya, bigo pa rin ang pagka-aresto sa kanya. Pero dahil wala raw sapat na ebidensya, hindi maare-aresto si Bienvenido noon. Sa kabila ng mga paggiit sa kaso noon, ito ang nakakapagtaka. Ayon sa People's Journal, nag-release daw ng public apology ang TVJ live on TV noong 1982. Ayon sa kanila noon, nakaluhod pa sila at humingi ng tawad. Ito daw ang eksaktong sinabi ng tatlo ayon sa People's Journal. We hope that you will not allow the error we have committed against you to stand a stumbling block to the future we all look forward to. We therefore ask you to find in your heart to pardon us for the wrong which we have done against you. Ang sabi ng ilan, medyo nakakapagtaka. Dahil kung wala ka naman talagang kasalanan at malinis ang konsensya mo, bakit ka hihingi ng tawad? Yan ang sentimiento ng ilang mga tao noon.
At dito na nga nagwakas ang buhay ni Pepsi Paloma. Nawalan ng pag-asa at pinili niya na lang tapusin ang kanyang buhay. Natagpuan siya sa kanyang apartment na nakabitin at wala ng malay. Nakita rin ng pulisya ang kanyang diary na naglalaman ng financial problems at kanyang anxiety. Pero ayon sa manager ni Pepsi, wala raw itong problemang ganon, kaya nabaliwala na naman ang kanyang kaso. Matapos ang napakaraming taon, naging senator na si Tito Sotto. Host pa rin ng Eat Bulaga sina Vic at Joey. Eto pa, yung mga dating kaibigan ni Pepsi ay nagsitanggi rin na totoo ang kanyang mga aligasyon sa tatlo. Ito ang mga nangyari sa mga nagdaang taon. Namayapa ang manager ni Pepsi na si Ray De La Cruz. Ito ay nabaril noong Quiapo noong 2001. At hanggang ngayon, walang konkreto na sagot sa internet kung anong dahilan ng kanyang pagka-murder. Yung kanta ng Eraserheads na Espolarium, kung dati ay komento ni Ellie Buendia na I will take this secret in my grave, ngayon ay iba na ang meaning ng kanta. At itinanggi na rin ni Ellie na may kinalaman ng kanyang kantang Espolarium sa kwento ni Pepsi Paloma. Ang kanyang kaibigan rin na si Guada Guarin, yung kasama niyang biktima nung naghahasa siya noon, sabi niya kalimutan na lang daw ang nakaraan dahil humingi naman na daw ng tawad ang TVJ. Maski ang kanyang closest friend na soft drink beauties na si Coca Nicolas na noon ay kinampihan niya ang mga aligasyon ni Pepsi Paloma, biglang binago ng kanyang statement. Sabi niya gimmick lang daw ang lahat para sumikat silang dalawa ni Pepsi. Sabi niya, lahat gagawin niyan para lang sumikat tayo, sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Pati itong dating umampon sa manager ni Pepsi and closest friend ng TVJ, Issue kay Tito Vic and Joey, yung issue kay Tito Vic and Joey at Pepsi Paloma, kagagawa ni Ray De La Cruz yan. Patay na si Ray De La Cruz. Kasi gusto nila magkapere. todo tanggi pero may pahabol. Tito Vic and Joey, pagtatanggol kita. Lalo ka na, Mr. Senator Tito Sotto. Mahal kita. Dahil mahal ka ng daddy ko. Sa totoo lang, sa masaklap at makasaysayang kwentong ito, wala sa ating nakakaalam ng katotohanan. Maaaring wala naman talagang kasalanan ng TVJ at baka aligasyon lang lahat ito ni Paloma. Pero alam mo kung anong masakit? Paano kung totoo ang lahat ng aligasyon ni Pepsi? Napakasaklap ng inabot ng kanyang buhay kung yun nga ang nangyari. Pero dapat lagi nating tandaan na sa mga kwento ng mga biktima ng mga panggagahasa, never blame the victims. Dahil yung lakas ng loob pa lang nilang lumabas at lumaban sa publiko, napakalaking bagay na yun sa kanila. At kung lagit-lagi nating sisihin ng mga biktima, wala nang lumabas at lumaban ng mga biktima dahil takot na silang husgahan ng mga tao.